Hello guys, i-share ko lang ito. So meron kaming 24 volts low insulation alarm para sa aming AMS system. So ito yung system na nagmo-monitor, nagko-control sa operation ng main engine, generator at sa iba pang major auxiliary machineries sa barko. So maliban sa low insulation alarm, pag gamitan mo ng multimeter, madidistinguish mo na may grounded. Pag yung voltahe mo sa positive to ground tapos sa negative to ground, magkaiba, no? So malaki yung diferensya. So ang dapat kasi normally niyan, pag positive to ground, kung 24 volts ka, so dapat meron ka mga 12 volts, 10 volts, mga ganyan. So depende sa value ng insulation to ground. So pag malaki ang diferensya, pag bumaba na yung value, ibig sabihin nun, grounded na yung isang linya na yun. So paghanap ng low insulation, kailangan natin i-switch off yung power since wala naman tayong leakage current tester, ano. So mano-mano tayo. So minsan ang nangyayari kasi yung low insulation nasa dalawang lugar katulad nito, sa fuse 103 at saka 104. So step by step na ginawa natin para makita natin yung low insulation, pumili tayo ng less risky pero mataas yung probability na nandun yung low insulation. So katulad ng mga bulbs, sensor, yung temperature sensor sa generator. So since nasa perto naman, so okay naman na patayin yung alarm monitoring related sa mini engine, ano. So yung ginawa natin, yung generator, nilagay muna natin sa local. So in case na off natin yung power para dito sa monitoring niya, walang mangyaring blackout o pag-andar ng ibang generator. You see in the 103 and 104, this is the one. This is 013. Okay, BS013 you can keep switch off. And what about 104? 104 I think is still off. Yeah, I'm going to proceed that. As it on? Right. Now the alarm's gone, right? There is no alarm. So after natin ma-isolate yung low insulation, so na-pinpoint natin yung location ng mismong fault. So nakita natin dito sa actuator valve. So mababa na yung insulation na, so 61.4 ohms lang. So bali yung problema nasa isang location lang, dito lang. Pero kung bakit naging dalawang fuse ang problema, so ito yung reason. Kasi yung 24 volts dito, doon sa fuse na yon, yung signal niya para sa close tsaka open, connected din siya sa alarm monitoring system sa may FPD4. So kaya naging dalawa yung low insulation. So kasi dapat dito sa module na to, dapat yung signal close tsaka open lang. So nangyari since grounded yung isang linya, nagkaroon siya ng voltage input. So nagkaroon din ng low insulation alarm doon. Since na-identify na natin anong balbula yun, babaan natin dun sa may ductile para ma-check natin kung ano ba yung reason ng low insulation. So sasakay naman tayo dito sa train na to at na-locate din natin yung balbula. Gagawin natin, bubuksan natin ito at tatanggalin yung connection para ma-isolate natin at ma-pinpoint mismo kung saan banda yung low insulation dito. So nung tinister natin, so nakita natin na 59 ohms nga lang yun with respect to ground. Kaya ititrace natin yung kable kung saan yung pumupunta. Kaya kailangan natin tanggalin talaga ito. Pagkatapos natin mabaklas, na-locate natin yung source ng low insulation. So ito pala ay nasa proximity switch. So yung indication switch na yon para sa close tsaka open. Kaya ang nangyari, grounded na to yung isa sa mga linya, ano, yung sa supply niya para doon sa may 24 volts. To the body. It's grounded. Try the other one. Nag-ohms. Okay. So since meron naman tayong spare, kagad natin ito pinalitan at ikabit na rin pabalik sa may actuator valve.
time natin mapalitan, switch on na natin yung power. So, naging okay na ito at wala ng low insulation. Isa ito sa pinakamahirap na i-trace, yung 24 volts low insulation sa barko. Dahil involved kasi dito, yung para sa control and alarm monitoring system ng makina. So, may maigo tayo masyadong strict pagdating dito. Kaya unahin muna natin i-off yung less risky na mga load. So, hanggang dito na lang muna guys at maraming salamat.